kahalagahan ng pagiging maagap. Yan ang ipinunto ng NDRRMC sa kanilang paghahanda para sa magiging epekto ng bagyong Marce. Dahil dyan, ipinag-utos na ang pagpapatupad ng forced evacuation sa mga lugar na high-risk area pagdating sa pagbaha at pagguho ng lupa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Inatasan ng mga lokal na pamahalaan na posibleng maapektuhan ng bagyong Marce na magpatupad na ng forced evacuation sa mga lugar na mahirap maabot ng tulong at rescuers kapag tumama ang kalamidad. Sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na siya ring chairperson ng NDRRMC, mas mainam ng maging maagap para maraming buhay ang mailigtas mula sa sakuna. Judgment call yan ng local disaster risk reduction and management councils. But the thing is, the earlier the better for us. I mean, it's no problem to err on the side of caution. Kahit hindi umulan, nandun lahat, at least ligtas. Ayon sa DNR, ang Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera ang areas of concern. Nakabantay din ng Mines and Geosciences Bureau ng ahensya sa forecast ng PAGASA para i-alerto ang mga barangay na landslide at flood-prone areas. Listahan po ng mga barangay na yon, binibigay po namin yan dito po sa OCD para makalat po nila dito at ma-distribute po nila ang information tungkol po sa likely scenario na tinatawag. Sana po gamitin po ito ng mga local officials po natin dito po sa pagdesisyon ng preemptive evacuation po at kung saan po dapat siguro maging mas ligtas ang mga kabarangay po natin dito po sa local government. Kailangan ding magtalaga ang mga LGU ng centralized drop-off points na babagsakan ng relief goods at non-food items. Inihanda ng DSWD ang 300,000 na family food packs para sa mga maapektuhan ng bagyong Marce. Mula ito sa higit 1 million stockpile ng family food packs habang i-activate din ang kanilang repacking station sa Central Luzon para mapabilis ang paghahatid ng tulong sa Hilagang Luzon. Right now, kahit po tayo ay naghahanda para sa pagdating ng bagyong Marce, tuloy-tuloy pa rin po ang ating relief operations lalo na po sa Bicol region. So DSWD is constantly monitoring the different evacuation centers po na tinayo. Nasa 300 na search and rescue teams ng AFP ang naka-standby para sa bagyong Marce at handa rin ng airlift capabilities, pati na ang Black Hawk helicopters para sa pagdadala ng food at non-food items. Hindi naman maantala ang security operations ng sandatahang lakas sa kabila ng pagtulong sa bagyo. Habang gumagawa po tayo ng humanitarian assistance and disaster response operations, tuloy pa rin ho yung ating internal security operations, yung mga combat operations ho natin. Activated muli ang Interagency Coordinating Cell para sa mas mabilis na ugnayan ng mga ahensya ng gobyerno ngayong may bagyo na namang binabantayan. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus, Balitang Pambansa.